Mega shoutout sa ating mga ka-idol and isa na namang napakasayang adventure ang ating ibabahagi sa araw na to mga ka-idols, at pupuntahan natin at ibabahagi ko sa inyo ang isa sa mga top destination tourist spot dito sa bansang Oman. At ito ang top 5 UNESCO World Heritage Sites in Oman. So tara at samahan nyo ako mga ka-idols. So ayan na mga ka-idol, and ngayon ay Wednesday, September 8. So may bago tayong pupuntahan and may bago tayong tourist spot na ating bibisitahin at ibablog natin ngayong araw na to. So hinihintay ko lang yung kasama namin at yung sundo namin mga ka-idol. Ayan, so panibagong masayang adventure na naman ito ang aking ibabahagi sa inyo mga ka-idol. Ayan, so update ko kayo ulit mamaya pag andyan na po yung sundo namin. Ayan. So ito mga kaibigan, on our way to Niswa Port Adventure. So ito yung daan papuntang Niswa. Aabot din na mga 2 oras ang biyahe mula Muscat City hanggang sa pupuntahan natin. So makikita nyo ang mga naglalakihang bato. At mamaya masisilayan nyo ang kagandahan ng Oman at mga bundok na puro bato lahat. Mamamangha ka talaga mga kaibigan, at kung bago ka lang dito sa Middle East, so makikita mo ganito talaga ang mostly na makikita mo sa kanilang kabundukan, na halos man lang wala kang makitang mga puno. So puro bato yan lahat. Pero napakaganda po mga kaibigan. At malapit na rin tayo sa ating pupuntahan. Idols, narating na natin ang bayan ng Niswa, isa sa mga pinakamaganda at makasaysayang tourist destination dito sa bansang Oman. At ito
Yan guys. Ang Niswa Fort ay isa sa pinakamalaking kastilyo sa Niswa. Ang matibay na pundasyon ng kuta ay may 30 metro sa lupa at ang isang bahagi ng tore ay puno ng mga bato. Ang mga pintuan ay may lalim na pulgada at ang mga dingding ay bilugan at matatag na idinisenyo upang mapaglabanan ang mabangis ng mga barrage ng mortar fire. Mayroong 24 na bukana sa paligid ng tuktok ng tawad para sa apoy ng mortar. Ang orihinal na itinayo noong ika-9 na siglo at kalaunan ay binago noong ika-17 siglo ni Sultan al-Yaribi. Ang mga disenyo ng kuta ay itinakda sa konteksto ng pakikidigma ng batay sa kanyon. Ang mga katotohanan na ang kuta ay isang 2 oras na biyahe lamang mula sa Muscat sa pamamagitan ng mga bundok ng Al-Hajran. So sisimulan natin mga ka-idols at gusto kong ibahagi din sa inyo mga ka-idols ang makasaysayang istorya ng Niswa Fort. Naangkop na ang kuta ng Niswa, ang maagang kabisera ng Oman, ay isang kuta ng napakalaking proportion na nakurunahan ng isang napakalawak na bilog na tore. Ang pinakamalaki sa bansa at minsan ang pinakamatibay. Ang natatanging kuta na ito ay nananatiling isang kilalang icon sa arkitektura, leksikon ng lupain. Ang kwento ng Bantayog ay magkakaugnay sa kilalang kasaysayan ng bansa. Mula sa kalagitnaan ng ika-8 hanggang kalagitnaan na ika-12 siglo. Ang bayan ng Niswa ay paulit-ulit na nagsisilbing kabisera para sa magkakasunod na mga imam. Sa paglipas ng daloy ng kapangyarihan sa politika, sa paglipas ng panahon, lumipat ang mga imamit sa iba pang mga lugar tulad ng Bala, Rostak, Sohar at Muscat. Ngunit pinanatili ng Niswa ang tungkulin nito bilang pinakapangunang lungsod ng pag-aaral at paliwanag. Kilala bilang perlas ng Islam, kapwa gumawa at akit ng Niswa ang mga nangungunang relihiyosong iskolar, makata at siyentista. 2 sa mga makasaysayang moske ng Niswa, ang Shawadna at Saal. Mula pa noong mga unang araw ng Islam at sinasabing itinayo noong 623 at 629 AD. Ayon sa pagkakabanggit, posibleng ang orihinal na kota at kasing edad ng o kahit na mas matanda kaysa sa mga moske na ito. Ngunit ang unang kapani-paniwalang pagtatantya para sa pagbuo ng pauna sa kasalukuyang istruktura ay sinabi na noong ika-9 na siglo nang gampanan ni Al-Salt bin Malik ang imamit. Gayunpaman, ang kasaysayan ng Omani ay nagtatala na ang gusali ay narinyo ni Imam Nasr bin Murshid al-Yarubi noong unang bahagi ng ika-17 siglo. Look here down, huh, guys? Yeah. This one
This one exit, secret exit for women and for the ladies and for children. When they is fighting people, they go from here only to outside of the fort. Ah. This is big hole in the down to the fort. Yes, sir. Sa yumayabong na panahon, ang Yaruba ay namuno sa Oman ng higit sa isang siglo. Mula sa humigit kumulang 1624 hanggang 1744. Sa mga panahong iyon, ang Oman na palaging isang bansa sa paglalayag ay naging isang makabuluhang kapangyarihan sa pandagat. Noong 1650, pinalaya ng Yaruba ang Oman mula sa isang siglo at kalahati ng pananakop ng Portuges at nagsimulang magtayo ng isang makapangyarihang kaharian batay sa pagkontrol sa mga ruta ng kalakalan ng dagat, Arabian at karagatang India. Sa kasagsagan ng imperyo, ang komersyal at pampolitika na paghahari ng dinastiyang Yaruba ay umaabot hanggang silangan sa baybayin ng India ng Coromandel, kanluran sa Pulang Dagat at timog sa Pimba at Bombasa. Ang soberanya ng mga dagat ay nagdala ng muling pagkabuhay ng kalakalan at napakalawak na kayamanan. Ang pagkakaroon na pinag-isa ang panloob at baybayin ng mga tribo ng Oman, ang Yarub ay nagpasimulan sa isang panahon ng ambisyosong pagpapaunlad ng infrastruktura, kabilang ang pagpapalawak ng sistema ng irigasyon ng palaj. Upang matiyak na tumaas ang ani ng agrikultura, ito rin ay isang panahon ng kulturang at espiritual na influences na minarkahan ng isang pag-renew ng Islamic scholar at pag-aaral. Sa yumayabong na kapaligiran na ito, ang Yaruba ay lumikha ng mga dakilang gusali na walang talang lakas at kagandahan. Noong 1670, halos 50 taon pagkatapos na muling pagtatayo ng kota ng Niswa, itinayo ang Jabrin Castle, sinundan ng Al-Hassam noong 1708. So ito mga kaibigan, ang history ng Niswa Port dito sa bansang Oman at isa sa mga panglimang World Heritage Site dito sa Oman. At naway mga kaibigan ay may natutunan kayo sa simpleng na ibahagi ko ang kanilang magagandang kultura at tradisyonal. Dito sa taas ng tore ng Niswa Port ay matatanaw mo ang buong bayan ng Niswa. So yan mga ka-idol, so makikita nyo ang buong kalawakan ng Niswa. So napakagandang puntahan at bisitahin dito mga ka-idols. Yan, so ang makikita nyo guys ay sa puro mga punong dates ang makikita nyo sa kapaligiran niya. So mga kaibigan, abangan natin ang pangalawang yugto ng ating Niswa Port Adventure. At kung bago ka lang sa aking channels, ay huwag mong kakalimutan mag-like, mag-share, and subscribe. And just leave a comment below mga ka-idols. And maraming salamat sa ating lahat at God bless po.